Hello po mga kaingap, welcome back po. At ngayon po, dito tayo sa Freedom Park. At inaantay ko po si Danica. Siya naman ang ating i-vlog ngayon para magbigay na naman tayo syempre ng pang-allowance niya. At meron din syempre galing kay Brisbane, Australia. So ano lang po kasi niya ngayon, break time niya sa work. Kaya dito tayo kung saan malapit lang sa kanya. Antay lang natin saglit. Kakagaling lang po namin galing Legazpi, nag-travel para sa passport. Napakasaya po. Panoorin niyo po ang mga uploads namin nila Jenny, nila Hana sa aming family vlog. Pero ngayon syempre, back to charity na tayo pag nandito tayo sa Daet. Ang ating mga beneficiary ay talagang binabalik-balikan pa rin natin. So antay lang po tayo saglit. Maya-maya, andyan na yan si Danica. Oops, ayan na po pala si Danica. Hello po. Kamusta? Kamusta po? Kanina po kayo? Di naman, ano lang, medyo lang. Mga 5 minutes pa lang naman. Upo ka. Nakaka-out ko pa lang po kasi sa trabaho eh. Ba't naka-face mask ka? Masama po kasi yung pakiramdam ko nung nakaraang araw pa po. May sakit ka? Ubos sipon? Kaya nga, uso ngayon ang ubos sipon eh. Ay, buti pinapapasok ka kahit may sakit ka. Okay naman po, basta naggagamit na lang po ako ng face mask kasi yung may mga customer pa din po. O kaya nga. Pero kaya naman. Kaya naman po. Wala po kasing yung isang katrabaho namin hindi po nakakapasok kaya... Ba't hindi siya schedule- nakakapasok? gawa po dun sa magulang niya kasi na ospital din. So ikaw ang kumukuha Kaya- ng shift niya? Hindi naman Hindi po. naman. Kumbaga yung sa counter po na schedule namin, kapag walang isa, parang mahirap po kasi pag nagra-rush hour. So parang So ano lang kayo, parang palitan na lang. Kaya pa naman. kaya pa naman. Tapos wala ka pa naman pasok sa school, no? Wala pa po. Kailan pasok mo sa school, Danica? Ngayong 26. Nakapag-enroll ka na? Opo, nakapag-enroll na po ako. So, magkano pa ang balance mo ngayong second sem, no? Last sem na to, no? Last sem sem sa kanyang second year. Grabe, magto-third year na si Danica. So, kailan ka papasok dun sa kay Rosie, di ba nag-apply ka na? Wala kasing vacant si Danica talagang Kapag- tuloy-tuloy siguro ang trabaho niya. Opo. Paano yung pag may schedule ka na? Makakapag-work ka pa rin dyan? Opo. Meron pa rin? Meron pa naman po kapag may Ano pa rin day sila? off ko. Nakapag pa rin adjust sa schedule mo? Opo. Yung mo ngayon, yung Akala ko nga pinapasukan po, mo? ma-resign na ako kasi sabi po sa akin kung conflict na daw po talaga yung schedule ko. Mapipilitan daw po ako mag-resign hiningi po nila yung schedule ko paka-enroll ko tapos yun, in-adjust na lang po nila para Wow. mahirap din po kasi kapag may mga bagong aplikante po baga. So plano mo sana mag-resign kung sakaling conflict ang mga schedule mo, no, Opo. sa trabaho mo. Pero sila yung nag-adjust. Opo. Pero paano naman yung adjustment? May pahinga ka pa naman yan or tuloy-tuloy? Bali po yung day off ko po is hindi po talaga day off talaga sa trabaho lang po siya day off. Pero may pasok ka. Ang ginawang day off po yun kasi whole day po yung pasok ko nun sa school hanggang 8:30 ng gabi. Mula 7. Grabe. 7 a.m. to 8. Grabe, parang nagtrabaho din. Kaya- Tapos, yun yung pinaka-rest day mo sa work mo. Opo. Pero sa school mo, may mga, baka ka ba naman, mga maluluwag na schedule. Yung schedule ko naman po kasi sa school kung tutusin, oras lang naman po yung pasok. Kaso tuloy-tuloy po ako sa Albinos kaya yung Monday to Saturday kong schedule is hanggang 11:30 lang po yung Monday Class. Wednesday hanggang po yun oras lang yung pasok ko. Kapag Monday, Wednesday, ang pasok ko is 4 ng hapon po hanggang 8. Okay. Di ang schedule ko po nun sa Albinos is opening po ako ng 8:30 hanggang 3. So talagang kung ano yung vacant mo, Opo. yun yung ipapasok mo sa Opo. work mo. Yun po yung yung usap namin sa Okay. So kahit may pasok ka ng araw na to, meron ka pa rin pasok Sa trabaho. sa trabaho. So, gaya din po nung last ko din po nung pero nagawa mo na yan dati, di ba? Opo. Talagang ganyan yung schedule mo, no? Opo. Ganun na din po talaga kapag out ko, diretso na po ako sa trabaho. Ganun talaga pag working student, talagang nagsisikap, masipag, magtrabaho at mag-aral. Talagang kailangan mo na magsakripisyo, no? Kaya naman pong mahalin. Kaya pa naman, kinakaya pa naman. At yun nga, dahil ngayon na ulit tayo nag-vlog at talagang mayroon tayong vlog lagi kay Danica dahil nagbibigay si Brisbane ng kanyang monthly allowance, diba? So ngayon magbibigay ako sa iyo dahil pandagdag, diba? Sa tuition fee mo,
Pang ano, iniipon namin yan ni Danica para matapos na yung kanyang bawat SEM sa pagbablog namin, no? Opo. So ngayon, magbibigay tayo para may balance kang 6,000. So yung ibibigay ko ngayon ulit, makakatulong, no? So ano, malapit na, ano, matatapos na ang Isang second SEM year. na lang po matatapos. Isang na SEM na lang po, magte-third year college na si Danica. Grabe, nakakatuwa. Nakaka-proud din si Danica na, ano rin, kitang-kita naman yung pagsisikap niya, yung talagang, siya, na nagpupursige, makatapos at magtrabaho. Pinagsasabay niya para matapos na yung pag-aaral niya. At syempre, yung mga nagpapaabot sa kanya na suporta is, di ba? Walang sawang Yun, pagsuporta po sa akin. Kaya nga, magaling to siya ng si Danica. Kaya si Bruce Payne ay tuloy-tuloy ang pagtulong sa'yo kasi nga, nakikitaan ka niya ng determinasyon, talagang pagsisikap. Ano masasabi mo doon? Nagpapasalamat po ako kasi nagkaroon po ako ng chance na makilala ko sila Brisbane at patuloy po akong sinusuportahan pati po kayo Kalingap Dan dahil po sa inyo. Masasurvive ko po ang second year going to third year. Sana po maka third year po ako kasi may sasabihin po sana pala ako sa iyo Kuya Dan. Oh. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin kasi nahihiya din po ako sa inyo kasi yung suporta niyo po sa akin ni Brisbane is walang sawa nga po yung suporta niyo sa pag-aaral ko kaso may mga iba po kasi din akong nahirapan din po akong i-handle yung pagtulong ko kay mama tapos yun sa pag-aaral ko kahit yung binibigay niyo po baga sa akin yung suporta na po yun sa pag-aaral ko kaso di ko po pigilang hindi bigyan yung magulang ko kasi alam ko din po yung sitwasyon ni mama sa palengke, yung mga utang niya. Oh. Kaya po kailangan ko po yata munang tapusin muna po itong second year ko. Mag-stop muna po sana ng third year. Tapos magtatrabaho muna po ako hanggang sa pag okay na po, nakaipon na po ako or may sapat na po akong pera kasi ang bala ko po sana yung magtatrabaho po ako, bibigyan kong tulong yung magulang ko hanggang sa maging okay po yung bayaran namin, yung bayaran ni mama para maging maluwag po baga. So yung sinasabi mo na titigil ka sa pag-aaral mo? Yun po nga sana kaso nahihirapan po kung paano ko sa inyo kasi nahihiya po ako. Ayun na pag-isip-isip mo na ba talaga yan or baka nabibigla ka lang? Kasi okay naman dati yung setup mo, no? Sa pagtatrabaho mo, sarili mo na yung parang pinag-aaral mo yung sarili mo. Tapos ngayon, mas kailangan ka ni mama mo. Kailangan niya ng suporta mo. Yun nga din po yung naisip ko kasi may mga din po, may mga bagay na kapag po siya, kailangan niya ng tulong, hindi din po siya nakakahingi sa ibang ko dahil may pamilya man na po yung kapatid ko. Bali, lagi pong alam niya po kasing nagtatrabaho ako. Ako lang po yung nagambigay po talaga kay mama. Kaya nakikita ko din po kasing nahihirapan na po siya. Pero di ba si mama mo, porsigido din siyang makapagtapos ka? So, pumayag si mama mo na titigil ka. Ano yung sariling decision mo ba yan na mag-stop muna para tulungan si mama mo? Sa po kasi, sana ako muna po yung sa tingin ko sa sitwasyon namin. Kasi sabi ko naman po kay mama kung magtitigil ako, magpapalipas lang muna po ako pero tatapusin ko po yung 4 na taon sa college. Madi-delay lang? Opo. Ganun po sana yung bala ko. Pero kasi, sigurado ako na ayaw ni mama mo, no? Kasi ayaw niyang talagang gusto niya makatapos ka, di ba? Yun po talaga yung ikaso yung sa nga po namin. Iniisip ko talaga. Ano ba, kamusta ba yung pagtitinda ng gulay ni mama mo? Or ano pa ba yung mga problema niyo sa buhay? Yung nga po, gaya po yung nasabi ko po sa inyo hanggang ngayon, hindi po namin nababayaran yun sa bahay. Tagal na yan, no? Opo, bukod pa po doon, may mga po si mamang bayaran, yung sa palengke. Hindi lang po isang utang yung po baga kapag nagninegosyo ka po baga, kailangan mo palagi ng puhunan. Para mapaikot niya. Opo. Kaso nga po, paano nga po mapapaikot yun? Kasi kung ang dami niya araw-araw, may nagsisingil po sa kanya. Parang yung puhunan niya ngayong gabi, mamaya magtitinda siya, magkikita siya pagka umaga, sisingil ulit siya ng mga
Okay. mga naniningil sa kanya. Kaya sobrang hirap po kahit andyan po baga yung may puhunan nga po. So nahihirapan ka para kay mama mo, kaya Opo, gusto mo... kaya gusto ko po sanang tulungan si mama na matapos yung sa mga utang niya. So magsasakripisyo ka, yung pag-aaral mo Opo. ititigil mo para lang makatulong kay mama mo, no? Opo. Hindi So, naman po baga tayo Yeah. hindi pa naman po baga, hindi man po minamadali ang basta nakatatak po sa isip ko na gusto kong tapusin ng Tama. first year ko kahit magtitigil po ako kung Ako, believe ako sa naisip mo, sa yung plano na tumigil muna kasi syempre bilang anak, ayaw mong makitang nahihirapan ang magulang mo, di ba? Pero nalulungkot din ako syempre kasi yun nga, titigil ka at si Brisbane, sure ako na malulungkot din yan. Pero kung yun yung decision mo talaga, kung ano yung talagang tingin mo mas makakabuti sa inyo, okay lang. At ang pag-vlog naman natin is tuloy-tuloy pa rin naman, parang makatulong din syempre sa kailangan nyo, di ba? Parang... Pero kayo po Kuya Dan, kung ititigil niyo na po yung pagsuporta niyo po sa akin ni Brisbane dahil po magtitigil po ako sa pag-aaral ko, wala naman pong problema yun sa akin kasi sa sobrang dami niyo na pong naitulong sa akin na itawid ko po yung hanggang pa third year ko ngayon. Sobrang laking tulong na po talaga yun, hindi na biro yung mga naitulong niyo sa akin, kaya maraming salamat. Ako hindi ko naman naisip na itigil yung pagtulong sa'yo kasi syempre, tinutulungan naman kita para supportahan, ba? Pero ngayon, nagkaroon lang tayo ng goal simula nung nalaman ko na iniipon mo yung mga binibigay ko sa pang tuition mo. So kaya ang sabi ko, yung goal natin sa pagbablog sa'yo is makapagtapos ka, di ba? Opo. Matulungan ka sa tuition mo. So ngayon kung titigil ka, syempre susuportahan pa rin kita at si Brisbane, alam ko maintindihan ka naman ni Brisbane Australia kung sakali. At thank you din na sinabi mo yung totoong yung totoong plano mo na tumigil muna, 'di ba? Hindi mo tinago, 'di ba? Baka isipin mo kasi, 'di ba? Baka pag tumigil ka, mawala yung suporta sa iyo, 'di ba? Buti sinabi mo yung totoo. Hindi mo nilihim sa amin. Gusto ko din po kasing open din po sa inyo kasi syempre kayo nga po yung nagtutulong sa akin para sa pag-aaral ko. Ayoko naman po magtago po sa inyo. So, kung sakaling mawala man yung suporta sa'yo dahil sa decision mo, okay lang. At ang mahalaga, sinabi mo yung totoo. Okay lang po yun sa akin. Tatanungin ko pong utang na loob yung lahat ng tulong Grabe. na ibigay niyo po sa akin. Nakakatuwa naman na napaka-loyal, di ba? Napakatapat ni Danica. Pero huwag ka mag-alala, Danica, kasi meron akong good news para sa'yo. Sana ito ay magbago ang iyong isip o desisyon mo na tumigil sa pag-aaral. Kasi meron sinabi sa akin si Brisbane Australia na parang sasagutin niya yung kalahati ng tuition mo bawat SEM. So, tingin mo, kakayanin mo pa rin magpatuloy sa pag-aaral. So, parang ang pag-iipunan mo na lang, kalahati ng SEM mo, di ba? Yun ang sabi ni Brisbane. Pero may condition siya. Dapat ipakita mo yung grades mo. Na makita niya na masipag ka or magaganda yung grades mo. Kaya mo ba yun? Hanggat nakikita niya na magaganda yung grades mo, talagang porsigido ka, susuportahan ka niya hanggang siguro makatapos ka. Sasagutin niya daw yung kalahati ng tuition mo. Bali, hindi ko po alam yung reaction. Nagbago na ba ang isip mo? Magandang balita ba to para sa'yo? Diba, bukod sa binibigyan niya sa'yo allowance, pati yung kalahati ng tuition mo ay ibibigay niya. Malaking tulong na po kasi yun yung allowance. Sure ko na po talagang kalahati mababayaran kasi yung sa kalahati pa lang po, ko na po maisosurvive ko na po diba? yung isang SEM. So, tingin mo, makakapagpatuloy ka sa pag-aaral mo ngayon dahil sa sinabi kong balita? Yung balitang binigay niyo po sa akin at yung balitang natanggap ko din po sa trabaho, kung ipagpapatuloy ko naman po, siguro maisosurvive ko na po talaga to. Kakayanin. At alam ko namang gusto rin ni mama mo yan na huwag kang tumigil, di ba? Grabe. So, thank you, Brisbane Australia, na yun nga, sasagutin niya daw ang kalahati or kung magkano man, di ba? Malaking bagay na yun, di ba? Kung magkano man ang sagutin ni Brisbane sa kanyang tuition, ay napakalaking tulong na po nun para kay Danica. So, masaya ka na. Masyadong malungkot kasi kanina, ramdam ko, akala ko may sakit lang si Danica. Yung pala, malungkot na rin talaga siya kasi nga na yun na yung plano niya na stop sa pag-aaral. Pero ngayon sana, ano pa naman, di ba? Tatapusin mo pa to isang SEM.
So, kaya mo pa sigurong tansyahin, di ba? Kung Ma-adjustment ko pa may- naman po eh. Ano pa naman? Ngayon po baga naka-enroll na ako. Oo, di ba? Okay na po yun sa tuition ko. Okay na. Tapos, yung mga susunod ko pa pong magbabakasyon po baga, yung mga sahod ko So, din ano po, pa? may ipon ko din May naman ipon po, pa. makakapagtabi pa din po ako. So, mas malaki yung chance Yung masasurvive ko naman po. Yes, kakayanin yan. Talagang sama-sama tayo dito, di ba? Okay. Kaya one kalingap, one family, di ba? So, masaya ka. Ano masasabi mo sa offer sa ni Brisbane, Australia? Masasabi ko po kay Brisbane is maraming salamat po sa pagsuporta, lalo na kay Kalingap Dan, sa akin po, sa lahat ng beneficiaryong tinutulungan niyo. Maraming salamat po dahil hindi lang po isang tao ang natutulungan niyo, marami pa. Malaking tulong din po yung sa akin. Kasi sa amin po kasi kaganto yung walang kakayan si mama na mapaaral po ako dahil din po sa sitwasyon namin. Yung ma-survive ko lang po yung sa sa college na yung mga tuition, allowance. Malaking tulong na po yun kasi sa hirap po baga ng buhay ngayon. Imagine mo may magtutulong sa'yo simula first year, second year, pa third year na po ako. Isang taon na lang, mag-i-intern na din po ako. Wow. Ay, paano pa nag-intern ka na? Mag-duty na din Saan po ako. lugar? Depende po kasi kung sa San Vicente po yung Dito lang lugar din. po. Opo. Pero, mas busy ka na yata nun, no? I mean, yung oras mo Oo. talagang... Kasi minsan po may mga po kasi pag-duty ng sa malalayo, baga sa Binsos. Pwede natin i-vlog yun, yung pag-duty mo. Pwede na. Depende, bahala na. Pero ngayon, thank you so much, Brisbane, na ayun, mas mas nagbago ang desisyon ni Danica na tumigil. Kasi kung ako lang po, hindi ko kakayanin talaga sagutin yung tuition ni Danica. Kasi syempre, alam niyo naman po ang takbo ng ating channel ngayon at maraming mga nagbago. Pero kahit ganoon ay patuloy pa rin tayo sa ating pag-charity. Kaya thank you so much kay Brisbane. Wala naman talaga sa plano natin dati, di ba, yung pag-aaral mo yung magiging focus natin sa pagtulong ko sa'yo. Dahil lang sa kanyang pag iniipon niya talaga yung binibigay ko, doon ko naisip na yun na lang gawin nating goal sa pag-vlog ko sa kanya is yung tuition fee niya. So, tanongin nga natin si mami mo, ano bang masasabi ni mami mo? Hindi ba siya nagtatanong sino ba si Brisbane? Kasi hindi ko na napupuntahan si mama mo, di ba? Hindi po. Kamusta naman si mama mo? Masaya naman siya? Okay naman po kasi kapag tuwing may ganitong vlog po kasi simula po baga nung nagtrabaho ako, di na po ako umuwi sa bahay. Kapag nagbablog na lang po tayo, nagchat po ako sa kanya na ganito, nagbigay po si Brisbane, sila Kuya Dan. Ang ginagawa ko po is hinahati-hati ko na po yun kung magkano yung itatabi ko, yung mapapasa kanya, binabudget ko na po. So, napapasaya din natin siya. Napapasaya. Tanungin mo si Brisbane, baka gusto niyang i-meet or nakita niya na ba si mama mo or gusto niya makita yung bahay niyo. Really, tanungin mo, mag-reply yan si Brisbane. Baka may mga gusto kong sabihin or itanong kay Brisbane. English. Really, kasi mag-reply siya. Sasabihin niya yung sagot English po niya. yung tatanong ko sa akin. Kung hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo yung English, sige. Ano Really? ba? Kung ano lang gusto mo itanong or Brisbane, do you want or have you seen or met? Nakita niyo na po ba or napanood niyo na po ba ang mama ni Danica? Kung nakita niyo na po ba yung sitwasyon nila sa pagtitinda ng gulay? Dati, di ba, doon tayo nagbo-vlog. So, siguro, sure ako napanood na ni Brisbane yung mga luma Yung mga natin. pong... Pero, ikaw, may gusto ka itanong kay Brisbane? Tanong mo, bakit? Hindi po. Parang gusto ko lang siyang makita. Ha? Gusto ko lang makita si Brisbane, yung parang yung yung itsura nila. Ako, Curious di ko ako. pa rin nakikita si Brisbane, Australia. Pero may picture, kasi kung paano kami mag-usap sa ginagamit niya. Hindi mo napanood yung vlog ko kay Manilyn? Yung iba po kasi yung yun, prank. Akala ko talaga siya. Dumating na dito si Brisbane, hindi mo nakita. Ibang Brisbane ba yata yun? Panood mo naman. Brisbane, Philippines. Taga Philippines. Pero ayun, Brisbane, yung sabi ni Danica, gusto kanya makita or picture. Kahit picture lang. Parang Video call. Ako, hindi ko ba tinatanong about sa ganyan si Brisbane kasi hindi kami yung nag-uusap ng personal namin pareho. More on, basta focus siya sa pagtulong. Yun lang. So, Brisbane, Danica is requesting if she can see your picture or maybe a video of you
Kung okay lang, no? Kung okay lang. Kung hindi, okay lang din. Okay lang. So, ayun. Wala ka ng tanong? Wala. Wala kang tanong? Ayaw mo ba itanong kung bakit tinutulungan ka niyang makatapos? So, Ano hindi na ka ba lang. nagtatanong kung bakit napaka consistent ni Brisbane sa pagtulong sa'yo? Yun nga din po yung ano, kaya lang na ano po ako magtanong kasi ano. Nahiya ka? Nahiya O po. di, tanong mo na, ayan o. English din po yun. Oo, Englishin mo si Brisbane, di ba? Brisbane, English only, right? Brisbane, I have one only question for you. Ano nga yun? Ano? Taglish, Taglish. Taglish. Why are you, ano, yung gaya nung tanong ko din kasi naku-curious ako na why are you still supporting me during my college journey, especially tuition? What, ano yung motivation mo para tumulong Okay. sa amin, mga beneficiary po ni Kuya Dan? Ano yung nakita niya sa'yo, no? Oo. Sa inyo ni Francesca Yeah. at ni Ano- Manilyn Oo. yun. Kayong tatlo yung mga talagang consistent siyang magbigay ng tulong. So, Ano po yung mga nakita niyong ano sa amin? Potential sa aming Wow. tatlo para Ayan. supportan mo po kami, still supporting to us na sa aming pag-aaral. so yan, Brisbane. We will wait for your answer. Antay namin ang inyong kasagutan. So, ngayon, ibibigay na natin ang pinapaabot ni Brisbane na 2,500. Allowance mo yan. At ito naman, 3,000 ay para sa iyong tuition fee. So, ngayon, di ba, may 6,000 kang balance. So, ito yung 3,000. So, 3,000 na lang ang kulang mo. O, ito, syempre, galing naman din sa akin, 2,000 para marami kang ipon at pambigay na naman kay mama mo, di ba? So, Bale, maraming salamat po, Brisbane. Yung natitirang balance ko po ngayong SEM is ibabayad ko na po ito para ngayong SEM po is wala na po akong problema. Wala na. Tapos yung magiging income ko po dito sa trabaho ko is may ipon ko din po pang allowance, pambigay sa kila mama. Maraming salamat po sa suporta kasi nabawasan na din po yung mga isipin ko. Ngayong SEM na to, malapit na din po kami magbakasyon. sa bakasyon, summer job ka naman. Tuloy-tuloy pa rin ang pasok Tuloy-tuloy mo. pa rin po. Bali, nag-ano din po kasi ako sa gaya po nung nabanggit ko na 5 months lang po yung kontrata sa Albinos. Nagpa-medical na po kami. Nag-extend. Regular ka na? Nagtuloy-tuloy na po yun. Nasa sa akin na lang po kung magre-resign po ako. Okay. So, Bali, nadagdagan yung sahod mo, tumaas? minimum pa lang Minimum din po. na. Pero yung ano po nun is, ano na po ako kasi tuloy-tuloy pa po Regular yung ka na? trabaho ko. Galing. So, magaling nga. Nagustuhan nila ang performance mo. So, ayun mga kalingap. Thank you so much sa inyong suporta. And Brisbane, thank you so much po sa binigay nyo. So, ikaw, any message bago tayo magpaalam? Ang maging message ko lang po, thank you po Brisbane sa yung good news po ni Kuya Dan, yung sa akin po yung mga tinutulong nyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo po sa akin. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ulit-ulit ko po yung sinasabi. Basta gagawin ko po ang lahat para makapagtapos ako. Hanggat kaya ko po, kung kaya ko pong mapakita sa inyo yung grades kong maayos para naman po hindi masayang yung tuition na ibinibigay nyo, yung tulong nyo sa akin nila Kuya Dan. At sa mga nagsusuporta po sa amin, maraming salamat po. Sana po wag ka po magsawang tumulong sa mga beneficiary ni Kuya Dan. At sana po marami ka po pong matulungan ng mga beneficiary. Bale, magiging message ko po sa iyo Kuya Dan, kala Ate Jenny po. Maraming salamat po sa binibigay niyong tulong. Kung hindi dahil po dun kung hindi niyo po ako na-scout, wala din po si Brisbane na tulong. Lalo sa mga nagsusuporta po kay Kuya Dan. Sana mas suportahan niyo pa po si Kuya Dan kahit na marami pong pinagdaanan. Hindi po yun sana yung basehan niyo.
Sana patuloy pa din po kayo magsuporta kahit yung mga ganong pangyayari is gawin po nating ano yun para suportahan ang isang tao. Huwag po tayo magbase sa kung ano po yung nakikita niyong una. Patuloy po lang dapat tayo Wow, huwag po tayo mag-judge ng tao hanggat di po natin nakikilala. Oh, thank you sa message ni Danica. So, ayun, thank you so much po. Bye-bye po. Bye-bye ka na.